Mabilis na tinugunan ng pamahalaan ng open letter ng mga residente ng Paubong at Hagonoy, Bulacan na ilang dekada na umanong nakakaranas ng baha. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na nag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga inireklamong flood control projects. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Dahil na ininspeksyon ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos nitong August 22 ang mga sira-sirang flood control structure sa Paumbong at Hagonoy, Bulacan bilang tugon sa open letter ng mga residenteng matagal nang naghihirap sa dekadekadang problema sa baha. Kami po ay nagpapasalamat mula po sa Pangulo hanggang sa amin ni Sec. Benhur, nagpapasalamat po kami sa inyo sa panawagan ninyo. Huwag ho kayo mahihiya. Kahit murahin nyo kami sa YouTube, okay lang. Ang importante ho, naririnig namin ang hinaing ninyo, ang daing ninyo. No? At naririnig po ng Pangulo yan. Ayon naman sa namuno sa grupo ng mga residente, ang mabilis na pag-aksyon ng kagawaran ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagdesisyong iparating ang kanilang hinaing. Kaya po kami lumapit sa DPWH. Lahat po ng puntahan ni Secretary Vince ay nagbabago. Aksyon po agad. Wala pong pangako. Kaya nung nag-meeting po kami ng DPWH, ang aming po desisyon, lumapit kami sa DPWH. Nag-ugat ang mabilis na pagbisita sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing pangunahing prioridad ang pagsasaayos ng mga palpak na infrastruktura sa lalawigan. Bilin sa amin, puntahan nyo kagad ang Hagonoy, ang Paumbong, at tignan nyo kaagad ang nangyayari dito. Gusto ng Presidente ay aksyonan kagad yung ang mahigpit na bilin ng dalawa. Sa ginawang pagsusuri, natuklasang humigit kumulang 500 metro ng seawall sa Barangay Masukol at maging ang estruktura sa Santa Cruz ang nagiba agad noong 2023, isang taon mula noong maitayo ito noong 2022. Lumabas sa pagsusuri na nagkaroon ng maling disenyo dahil pang landlocked area ang ginamit sa halip na pang coastal area na kayang humarang sa malalaking alon mula sa dagat. Bukod dito, naging sanhi rin ng pag-apaw ng tubig ilog sa mga komunidad sa Hagonoy ang pagkasira ng River Dicroon, bunsod ng paggamit ng mga substandard na materyales. Dahil dito, tiniyak ni Secretary Dizon ang agarang pagpapasara sa mga nabutas na harang, pagbabago sa disenyo ayon sa payo ng mga eksperto at pagsasagawa ng masusing pag-aaral para sa mga long-term intervention. Ngayon, ready na tayo. Meron na tayong bagong design. Meron na tayong clearances para mapagawa na ito ulit. And ito nga, in-inspection na natin. Inihayag din ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa kanyang social media post na bilang kinatawan ng Pangulo, payak ang kanilang mensahe sa mga Bulakenyo na hindi sila pababayaan at makakaasa sila sa agarang tulong, pagkukumpuni sa mga sirang istruktura at pangmatagalang solusyon sa problema. Kasabay ng mga pangakong ito, ginagarantiya ng kalihim na magpapatuloy ang investigasyon laban sa mga pumalpak na proyekto habang hinihimok naman ang mga mamamayan na makipagtulungan sa masinsinang pagbabantay mula sa plano hanggang sa konstruksyon. Samantala, nakasama rin ni Secretary Dizon si Senator Francis Escudero at Naga City Mayor Leni Robredo sa isang almusal matapos ang kanilang pagbisita sa DOH JBL Children's Medical Center sa Clark, Pampanga upang tingnan kung paano mai-a-apply ang disenyo at mga feature nito sa mga ospital sa lungsod ng Naga. Elijah Canlas para sa Bayan.